Patuloy na inibisigahan ng otoridad ang pagkakabisto sa Shabu Laboratory sa isang exclusive subdivision sa Muntinlupa. May koneksyon daw sa international drug trade ang mga naarestong 2 dayuhan at isang Pinoy. Yan po ang tinutukan ni Mav Gonzalez. Isang buwan daw nag-surveillance ang PIDEA para matunton ang Shabu Lab na ito sa Ayala, Alabang, Muntinlupa. Sa raid nitong Webes sa isang inuupahang bahay, tumambad ang mga hinihinalang shabu na nakalagay sa mga tray, pati mga kagamitan sa paggawa ng droga. Arestado ang umano'y chemist na isang French national, si Saithir Orilin, at ang Pilipinong kasabwat umano na si Mark Sayarot. Kung titignan pa lang natin, ito na ang pinakamalaking impact because it has an international impact affecting the international drug syndicates. So namamayagpag ang mga ito dito. Look, they are renting more than 300,000 a month house here in a very beautiful village. Sa isa pang bahay sa Ayala, Alabang din, naaresto ang suspect na Canadian-Iranian national na si Ariana Golesorki. Nasamsam ang bulto ng drogang nasa 2 supot at itinago sa ilalim ng mesa, pati ilang makabagong makinarya na may kaugnayan sa naunang bahay na sinalakay. Ayon sa PIDEA, dahil daw sa makabagong teknolohiya, hindi na aamoy ang kemikal na sangkap ng droga habang niluluto. Tinatayang nasa 20 kilo ang mga umano'y shabu at may street value na 136 million pesos. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga sospek. Ayon sa Bureau of Customs, kalagitnaan ng taon pa raw nila ito tinatrabaho kasama ang PIDEA. We have initiated a joint operations against illicit drugs and suspected individuals who were reported to have been in the smuggling activity of shabu and cocaine to Australia. Aminado ang otoridad na mahirap talaga kontrolin ang pagpasok ng mga dayuhang maaaring sangkot sa droga. Normally, they will arrive in the Philippines as a tourist. So, alam naman natin ang ating bansa is first destination. And sometimes, ang reason ng visa nila is for leisure. Isa po yun sa tinitingnan natin na kaya nagiging possible na vulnerable tayo. Pwede tayong maging transit hub kasi para po dun sa trade ng illegal drugs. Their Filipino contacts have connections established and we believe that they are already involved in the importation here at the Philippine Customs. We believe, as I said, this syndicate is connected with the Australian players and the Canadian players and the Mexican players. So with that, we know that they have successfully brought in drugs here already and they have distributed a lot already.